Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Sige, babaan na nga natin ang music at baka mabuisit pa tayo kasi pang-apat na fader. Sinubukan ko pang-apat. Ano ba to? Bahala na. Wag na, buisit. Anyway, baka masira pang momentum natin. Maganda siguro pa. Ayos-ayos muna tayo rito. Okay. I wanna look good pagdating ho sa aking mga Facebook followers. Kumusta ho kayo? Roll call ho muna tayo. Medyo yung coffee na inom natin mga boss. Hulaan nyo kung anong coffee to. Red ha? Okay. Eto ho, pag nahulaan nyo, hati tayo. Eto ho yung aking coffee sa morning. What I do is drink this but hindi ko po pwedeng i-announce kasi you guys have coffee? Kayo mga nasa Facebook, mga followers ko, you have coffee? Okay, let me drink my coffee para medyo mabigyan tayo na. Yun. Well, tago mo nga yan. Okay. Alright. Kasi baka makita sa TV. Eto ho, boss, umpisa tayo. 15 ho ngayon. Oy, baka magkalimot ho kayo yung mga magsisweldo. May mga empleyado ho sa sweldo ngayong 15. Okay. Diyan ka magaling pero fader ko masama. Pagdating sa sweldo, okay, basta pera. Talagang meron hong iba hindi ho nila alam ang mga bagay sa mundo pero pag bilangan ng kwarta, mabilis pa sila. Matatawag mo genius, hindi mo maisahan kahit na 1 sentimo, yari ka. Anyway, sa mga magsisweldo ho ngayong araw, let me talk you this way. Sa mga suki ho natin na magsisweldo ngayong araw, 15 ho kasi, wag ho kayo malingat ha, saan sa kayo pupunta. Halimbawa, iba sa inyo magmo-malling sandali, o kung malapit kayo sa mall, yung office nyo, so titingin-tingin kayo ng inyong isa shop. Kung sakaling iba dyan, dadaan sa mga convenience stores, o di kaya sa mga coffee shop, tapos pipila doon ho sa, sa may cash register doon sa cashier, tapos makikita ho pagbunot ninyo ng pera na meron pala kayong laman dyan sa inyong wallet, sabay ingatan nyo ho. Ang yaman, yung tagong yaman ninyo. As in tagong yaman dahil tinatago yung wallet nyo na hindi makita kasi baka madukot ni Mando. Si Mando, ang mandurukot, gumagala sa araw ng sweldo. Nangangamoy, binabasa yung kanyang gugustuhing bibiktimahin. Ganun lang talaga only in the Philippines. Ang tawag dyan, profiling. Pinoprofile niya kung sino ang kanyang prospective victim. Kaya, kayong mga walang pera, umakto kayo ng parang may pera. Kayong walang kwarta, umakto kayo na parang may mga kwarta na parang alang kwarta, pordoy kung sa Bisaya ba? Kasi naaamoy ng kawatan yung mga medyo may pera. So ngayon, just fake it. All you do is just fake it. You make sure na pakita mo na may pera kasi sakaling dukutan ko, sabihin mo, bossing, wala akong pamasahe. Baka maawa pa sa yung mandurukot. Anyway, seriously, mag-ingat lang ho kayo sa ngayong araw na to. 15th, yung mga sisweldo. Diretso agad si Mr. kay Mrs. Mga Mrs. dyan, ang tahanan na nakikinig sa atin. Abay, ihanda mo na ang masarap na ulam dyan. Pauwiin mo na maaga si Mr. Siguraduhin mo yung ibang misis, kung may time naman kayo, parang medyo may kunting bonding time, sunduin mo si Mister sa opisina. Ay, yun ang aking... Kung si Tol Erwin ay dalubhasa, ako naman eksperto pagdating sa mga ganitong klaseng gawain. Kung kwartang pag-uusapan, misis, mahalaga lagi kang listo sa araw ng mga sweldo. Okay, tandaan, laging lagyan ng bilog yung kalendaryo sa petsa 15 at 30. Alright, tama ba? Yung iba naman nagsisweldo ng A5 at A20, tandaan, lagyan ng
Petsa rin, yan. Circle. Bilugan yung mga araw na yon. Para makasiguro kayo na talagang si Mr. hindi makakalimot. May mga Mr. naman, iwasan yung kumukuti-kutitap ng mga ilaw dyan pagdating ng alas 6. Okay. Easy. Sisigang niyang ganyan, parang, yung mga ganyang klaseng tunog na medyo gumaganong-ganon. Ibang usapan yan. Umayos kayo na, Mrs., listo kayo sa mga araw ng sweldo. Always make sure tawagin nyo ng mister nyo. Sabihin nyo, sweetheart, nag-aantay rito. May paborito mong ulam. Magparamdam ka na kay mister, tawagan mo sa opisina, sa cellphone, text mo, sweetheart, anong maganda, anong gusto mong kainin? Ready na yon. Para nang umuwi. Hindi ba? Kung medyo sabihin mo, matagal na tayong hindi nagbabanding. Pwede bang daanan kita? Hindi ba, Mrs.? Okay ba yon? Ngayon, ikaw naman, mister, intindihan ka lang ang ano na yun. Alam mo na yun. Ibig sabihin, sinusundo ka na dahil ang pera mo. Pag hindi araw ng sweldo, bahala ka sa buhay mo. Pag araw ng sweldo, masarap ang ulam mo, alagado kita, may masahe pa kahit na may alipungay ang paa mo. Easy. Oy, may mga misis talaga na, alam nyo mga boss, kung pag-uusapan, let me just be a little relaxed dito. May makikita ho kayo na matanda na ho sila, abay 75 na, after about how many years of marriage? 45 years, 50, sometimes 50 years, they're still sweet. Parang walang nabawasan. May nakita na ba kayong matatanda na nag-holding hands pa? Kung meron. May nakikita ba kayo na kung saan ay matanda na sila, parang ganun pa rin, parang kahapon lamang, na sila'y nagliligawan pa lang kanyang misis, pero ganun pa rin sila. Diba? Kung nakikita ho kayo, congratulations ho, yung mga ganyan klaseng couple. I wanna hear your story ng mga misis na ganyan, pero di kasama yung mga millennial couples. Kailan lang kayo? Hindi kasama dyan. I'm looking for couples who are already 65 up, that you're still sweet to each other, and you love each other, and the wife still respect the husband, and the husband respect the wife. And there's always what we call kung Christian ho kayo, submissive wife, and the husband loves the wife so much, respect the wife as well. Pero pag yun hong ganyan na medyo, sa panahon hong ngayon sabi, shut up John Ben, magprograma ka na. Kanina ka pa para kang si Padre Damaso nagsisermon. Easy. Entertainment value. Hindi ba kayo kuminsan nagsasawa na uupo ako rito tapos lahat tinatalakay ng pag-a-analysis? Analysis ho natin. Oy, by the way, kumusta? Sandali lang mga boss. Kayong mga nasa Facebook page. Can you tell me where you are? Can we have a roll call? I really thank you yesterday. I've seen a lot of you, mga followers ho natin na sinasabi, ako hoy, ganire sa ganitong bansa. I thank you so much and I really appreciate it. Nalalaman ko kung saan kayo. Let me know, sound off, and give me a little note where you are. Yun sa malalayong lugar sa Pilipinas. I welcome you. See, kung ito inaabot kasi nagkakanda ko kami ng study and tinitimpla ho namin yung analysis ho namin by coming up with certain topics na medyo neutral ho para sa lahat. Okay? So, tumulong ho kayo. And Hong Kong with love. Ayun. Watching from Abu Dhabi. Good morning. Abay, ang dami nito, ang hahaba nito. Ang lilit naman ng mga nakasulat dito. Andali parang basahin ko muna. Morning from Taiwan. Hindi ko mabasa ang pangalan. Watching from Hong Kong. Ay, okay, binabasa ko Alright? Pag ito natumbay yung aking, yari ka mamaya sa Irila, dahil kinain mo sandwich lang, parang ikay hindi, first time ko po, first time mong okay. Ang dami nito. Watching from Hong Kong. Puro Hong Kong to Singapore. Ayun, ang mga inirarol. Daming Hong Kong, love you. Okay. Idol Ben Tulfo, morning and watching from Hong Kong. Puro Hong Kong yung mga nakikita ko. More power from Hong Kong again. Hong Kong o maayong buntag. Ayan, dito yan. Bisaya. I see ang kanyang hello, Manila here. Okay, hello. I'm also from Manila, watching from Singapore. And then Fremont, California, USA. Present daw siya. Gandang umaga. I'm sorry, Cebu City. Ito ho yung pumapasok lang. Listening from, I cannot read it. Malabo, Shiba, Japan. Sa Hong Kong and Taipei, itong isa. And then isa,
Okay, San Diego, California. Good evening dyan sa inyo. And then, roll call ho muna tayo. I love you, sir, Ben Wildflower. I love you too, Wildflower. And then sa Hong Kong. And then, okay, sige. Okay, nag-roll call na ho tayo, ano? At marami pa dyan. Mababasa ko lahat yan. Diretso na ho tayo. Mga boss, gusto niyo bang malaman yung ating bagong sa Bitag Farm? Aha. Gusto makita yung junior ni Franklin na si Cholesterol Hippo sa Senado. Meron ding Cholesterol Hippo Junior sa Kongreso. Labas na natin si Edsel. Edsel. Nandiyan mo si Edsel? Edsel, hindi ko Edsel, ang forma mo para kang umi-ebs eh. Nasa Unidoro ka ma o what? Anong klase? Hindi pa kayang tumayo. Nga, kumusta ka, Edsel? Kumusta yung senior natin sa Senado, si Franklin D? Alright, yan. Okay. Si Eds, yan si daddy mo. Okay. Kumusta siya? Si cholesterol senior, si Franklin. Franklin, kumusta? Okay, wala daw masyado sa eksena. So, ang mabenta ngayon sa eksena, si Edsel. Si Edsel, balik mo si Edsel. Kung kayo ho'y nanonood sa TV at makikita niyo ho to, sa television lamang at hindi ho to nakikita niyo na parang nakaupo sa trono itong si Hippo Jr., si Edsel. Direct, hindi ba natin makita ang close-up kung ano ba yung inuupuan niya? Unidoro ba yan o ano? Orinola. Pag Orinola, yung UP na lang sa size nitong si Edsel. Anyway, diretso ho tayo. Sabi ho, attack ho tayo rin muna. Ito mga argumento kasalukuyan ho ngayon, dinidinig pa rin patuloy ho, 3 araw ho ito. Ito ho'y sa Korte Suprema panghihimasok na, no? Hindi na panghihimasok, bagkos ito'y pagsusuri lamang. Argumento, etong argumento ng mga dilaw sa pangunguna ho ni Edsel Jr. Sabi nila, boss, una sa lahat, lumalabas dito, baba ng konti, okay? Sabi nila ang argumento, ito kasi sila ang dami lang argumento na hindi lang pagsamahin at palakasin, patibayin, bagkos mali-mali ka lang mga lohika. Alam niyo ba? Okay, let's analyze this. Ito ho sila ngayon sinasabi, kaya daw itong crisis. The crisis was triggered by military operation against alleged dito ho sa Philippines by the military. So, sinisisi ho ng mga dilaw, base sa kalang argumento kahapon at nakaraang araw, na naging dahilan daw ho na kung bakit pagdeklara ng martial law dahil sa militar. Abay, sinisisi rin ng mga nagpipetisyong mga dilaw sa pangunguna ni Edsel Jr. na ang militar naging mitsa. Kaya naging malala ang labanan sa Marawi at doon na udyok ang pagdeklara ng martial law ni President Duterte. Can you believe that? So parang ang pagdeklara ng martial law at kasalukuyan na talagang factual without basis para sa kanila dapat ibasura yung martial law kasi kasalanan ng militar dahil ang militar ang naging dahilan, naging mitya that triggered yung military operations kung kaya laban dito sa mga ito kung kaya nagdeklara ng martial law. Ibang klase talaga itong mga kuumag na to. Sinisisi nila sa pangunguna ni Lagman, si Edsel, na militar, pakikipaglaban ng militar sa Marawi, doon na udyok ang pagdeklara ng martial law nitong si Duterte. Hindi ko maintindihan. Nasa kayo mga utak nito? Ngayon, parang lumalabas mga boss, parang katang-isip lang. Katang-isip kaya hindi sila naniniwala na kailangan ng martial law sa Marawi dahil terorismo lang at hindi invasion o rebellion, maliit na bagay lang yan. Bobo. Sa bagay, nasabi naman yan si Risa nandiyan ba? Pabatiin mo kasi parang tahimik. May sore throat ba yan? Okay. Bumati ka nga. Hindi ko naman nakikita mukha mo sa TV naman. Bumabati. Pabatiin mo ulit. Nabalitaan ko, may sore throat ka raw, Risa H.
medyo tumahimik ka ng konti at medyo binibigyan mo ng konting lunas, yung lalamunan mo na yan ay kay kuminom ng King's Herbal. Ganun ba? Free plugging pa yung King's Herbal ni Ray Herrera. Na anong nangyari? Dahil anong nangyari diyan? Kumusta? Hindi totoo yun na ikaw merong sore throat. Yun din ang sinasabi ng mga kachokaran mo kasalukuyan doon sa sa pagdinig. Ako sa Suprema. Kung anong sinabi mo roon sa programa ni Daniel Razon Get It Straight sa UNTV, kasamahan ko, yun din ang sinasabi ng mga kumag na kasamahan mo, ang tingin mo. Align kayo, you're in the same page. Kasi kung anong sinasabi mo, yun din ang sinasabi nila. Hindi raw invasion, hindi rebellion, bagkos terorismo, maliit na bagay lang. Kung kaya't hindi kinakailangan, katang-isip lang, easy. Magagalit ho kayo rito sa mga, ganun ho yung ganun ho yung estilo ho nila. Anyway, change topic ho muna mga boss, okay? Gusto ko lang hong, gusto ko lang hong pasadahan ng konti. Kahapon nga pala mga boss, sa aming tanggapan, sa Bitag Media, Unlimited Incorporated BMUI sa Timog, marami hong dumating hanggang alas 10 pasado na ho ako. Nakauwi. Every Wednesday lang ho ako humaharap kasama ho pagdating ng Friday. Sa dami ho nang nandoon, alas 10 na ho nagtatrabaho. Ako ho nagpapasalamat sa mga staff ho namin sa BMUI, partikular ho sa pangunguna ho ni Apple Meneses at iba pa ho yung mga nasa social and then sa aming new media at multimedia team. Sila ho yung mga talagang umaalalay ho roon sa dami ho kasi na nakakaabot ho sa amin. Hindi lang ho, puro yung mga sumbong OFW nga na tinatanggap po namin, mga pang-aabuso, panloloko. Okay? Linawin ho natin dyan. Kaya kung kayo ho'y talagang pupunta, magsusumbong ho sa prime time, Kasi may sumbungan din kay Rafi, kay Tool Rafi, pagdating ho ng alas 2, alas 3 ng hapon dito ho sa istasyong ito. Suportado ho namin yung aming utol. Mahal ho namin si Tool Rafi. Loyal ho yan sa Channel 5. Exclusive ho siya. Kaming dalawa ni Tool Erwin, magkasama ho kami pagdating ho doon. Kami magkasunod, mauuna siya sa akin. Ako'y susunod dito ho sa Radyo 5. And we love doing what we're doing here. But at the same time, pagdating ho ng alas 5, alas 6 ng gabi, dyan ho sa PTV, magkasama ho kami sa Kilos Pronto, the third man, kasi sabi nga natin, exclusive si Rafi rito. So si Alex Santos, ano ho yan mga veterano ho yan. Ako ho, pag pinag-usapan kong veterinarian ho ako, kaya may bitag farmer ako. Si Tool Erwin, wala. Si Tool Erwin, meron ho siyang simbahan. Simbahan at medyo mga tala-talata siya. Ako naman, ibang klase. Kaya meron akong farm. kaya yung mga bitag farm personalities ho natin siguro naman kilala nyo na. Alright? So, diretso ho tayo ngayon, Eto, watching from, what is this? Davao City. Tirol. Ang dami ho rito, Europe. Alright, good morning. Okay, pasensya na ho kayo pag tumitingin ho ako because para doon sa mga social media followers ho namin. By the way, yung mga social media followers ho namin na sumusubaybay ho sa pamamagitan ng Bitag Media, social media page ho namin, Facebook ho namin, binibigyan ko ng importansya na basahin kasi this is the only way na kami ho'y nasusundan unless otherwise real time sa live streaming. Yung iba naman, nano-notify naman ho sila sa aming YouTube. Yan hong YouTube channel ho namin, Bitag Official. Masyadong mataas na hong hits namin mga boss. And doon ho, 177,000 mga subscribers going 179. And every time na kami ho nagpo-post ng bago mga cut-to-cut or new episodes or segments, they're duly notified worldwide kung saan man ho. Sa Facebook ho, nakakasunod ho sa atin sa pamamagitan ho ng aming social media page ho namin sa Facebook, dito ho sa Bitag Live. Kaya binabasa ho natin to give you importance. Yan, kanina, nakalabas na yung Florida. I'm really sorry kasi napakalihit ho. And ng mga nakasulat, kaya binabantay sa Vietnam, may nanunod ho sa atin ngayon, kasalukuyan. So, yan ho'y nakikita lang ho natin kasi nagro-roll call lang ho tayo rito. Kaya pinaalam ho sa atin kung saan sa Cape Town. Ayun. Ang dami pa rito.
Yung iba naman, okay, baka ma-strain yung mata ko. Anyway, binabasa ko naman lahat ho, ano? Eto, sige, kagabi mga boss, kung yung may mga association kayo yung mga homeowners association, I'm just talking with the people na nandito, ano? Sa bawat subdivision na kayo miyembro ng inyong homeowners association. Pag nagreklamo ho kayo sa amin, tinatanggap ho namin. Kaya lang, kuminsan, pagdating ho dyan sa loob ho ng isang pribadong subdivision na eksklusibo para sa inyo, if you ask me, I don't feel comfortable na manghimasok ho until after nakita ko na yung mga opisyalis ho ng sinasabing subdivision or directors and the homeowners na sila ho kasi mayroon ho silang batayan at sinusunod ho na pamantayan doon ho sa Constitution and Bylaws ng bawat subdivision. Kaya kung kayo mga nagre-reklamo ho sa amin, ako ginagawa ko, nililinaw ko muna para malinawan ho. Hindi agad kami basta ako pumapasok agad. Kaya lang sinasabi ko sa inyo mga boss, it's always nice na kuminsan sa loob ng subdivision nagkakaroon ng politika riyan, nahahati ho yung mga homeowners. Meron ho mga tatawag ho rito na sila ho yung mga oppositors, nag-o-oppose, yung mga sabihin ho natin na grupo naman na sumasang-ayon doon sa kinagagawa ng homeowners, mga directors and officers ng sinasabing subdivision. Sasabihin ko na lang ho sa inyo kung ganun ho mga situations na ako ho muna lilinawin ko until such time na talagang may mga concern ho yung mga kung ano ho sa loob ng subdivision. Pwede ho kami manghimasok, kaya lang gusto ho namin makita yung mga nagko-complain. Ang problema ho kasi kung kayo ho yung renter, hindi naman ho kayo kasama doon sa sinasabing subdivision, at kung sino pa yung mga renter, sila pang maiingay. Ang renter ho kasi, hindi ho kayo homeowners. Huwag ho kayo maging pasimuno ng kaguluhan sa isang subdivision na hindi naman kayo nagmamay-ari ng inuupahan nyo bahay. Ang dapat dyan, ang may-ari na inuupahan nyo ng bahay, sila ang bumabayad ng amilyar, sila ang nakalista, sila ang titulo sa kanila. Kayong mga renter, huwag kayong umasta na para kayong mga may-ari. Ito naman mga kumagat kengkoy ng mga residente, ginagamit itong mga troublemaker na mga outsider, na mga hindi naman homeowners, bagkus mga renter, maaamoy ho agad namin yan. Kaya para sa akin lang ho, make sure na kami handang tumulong sa inyo, but make sure na dala-dala nyo ho yung inyong mga constitution and bylaws at makikita ho natin yun ho mga bagay na kung nga ba'y ginawa ng inyong association para doon ho sa ito. Ibang level na ho to, kaya ho natin kinakausap po kayo ng ganare. Kasi I'm sure na marami hindi ho namin pinapalabas yung iba dyan. Yung iba naman, kumikilos na lang ho kami. Alright? Ina-action na lang ho namin. Alright? So, simple lang ho, yung mga aming paliwanag sa inyo para nagkakaintindihan ho tayo mga bossing. Etong isa, boss, yung mga suki natin sa Visayas, Mayang Buntag, Cebu, mga bisdak ha. Sa Davao, ganun din, Cagayan de Oro City. Yung mga suki natin sa ibayong dagat. Thank you so much. Eto, sabi ho ng sa Cebu, 68 years old na ho siya. Kapag namamasyal kami ng misis ko sa mall, ay hawak ko ang kamay niya. Tuwang-tuwa siya, pati ang mga nakakakita sa amin. Ang totoo, kaya hawak kong kamay niya ay para hindi siya magturo. Ay, ganun ba? Mahal ko misis ko, pero magastos talaga siya, idol. Ang gagawin mo, hawakan mong kamay niya and make sure na pag tinuro niya, walang masama. Hindi ba? Turo lang naman eh. Tuturo niya, ay, sweetheart, gusto ko yan. Diba? Iba yun. Mister, kung sakaling kayo nagmamahalan, maluma lang naman si Mrs. maglambing na ituturo niya. Iba yung kinuha niya tapos bayaran mo. Ibang usapan yun. May kilala ako eh. Talagang ang kanyang papel ay isang family man. Family man ho siya. Alam niyo yung story ng family man. He's a family man and he keeps singing, "Leave me alone, I'm a family man." Ano pala yun ah? Meron ba tayo dyan?
Daryl Hall and John Oates, para kaya mo bang hanapin yun doon? Ito ho yung mga, bakit si segue ko ho na, kung kayo ho'y familiar ho back in the 80s, there are songs that sometimes mabilis ho agad na papasok sa aking isipan at binobroadcast ko agad. Kaya mo direct, mahanap mo yung Family Man. Ito ho, Daryl Hall and John Oates. Alam niyo bakit? Kung bakit kikwento ko sa yung Family Man. Ang Family Man, ito ho talagang pamilyadong mama. Mahal niya ang kanyang pamilya. Mahal niya ang kanyang asawa. Pag mahal mong asawa mo, si Mrs., may mga bagay na maintindihan ni Mrs. Kung nga ba ang hinihiling mo ay hindi kaya sa bulsa ni Mr. Get it? May mga Mrs. magtuturo naman sila dahil nakikita niya na-estimate niya yung purchasing power ng kinikita ni Mr. Kaya't nagtuturo siya ng mga bagay na kung saan kaya kung titingnan sa purchasing power ng ho'y tinatanggap na sweldo ni Mrs. o ni Mr. So nakita niyo ba? Hindi naman magtuturo si Mrs. kung hindi kaya ni Mr. Kaya kayo mga Mr., etong sikreto. Mula kay Kuya Ben. Okay. Alam niyo ba kung anong sikreto? Ako hindi na ho dapat kay si Tul Erwin, dalubhasa pa eh. Ako hindi. Practical advice ho to eh. Abay, nahanap niyo ba yung Family Man? Hindi pa rin. Nahanap pa. Smoke on the water. Ano ba yung nakikita ko dyan? Hindi naman yan. Okay. Saglit lang po, sir. We are family. Iba yan. Sister Sledge yan eh. Family Man. But he said, leave me alone. I'm a family man. Okay, tama na. Tama na. Baka maputol na tayo. Gagalit sa atin sa Facebook nito. Wala tayong pahintulan niya. Sabi niya, leave me alone. I'm a family man. Yan si Mr. Hindi siya pwedeng matukso. Hindi siya pwedeng mahulog sa bitag ng kagandahan ng kung minsan si Cordapia, Kulasa, Kulaspira at si Petra. Ang beautiful lamang ay Mrs. ninyo. Okay ba mga Mrs.? Palakpakan naman dyan. Thank you. Alright, kayo mga Mr. Tahimik lang kayo. Huwag niyo akong ibubuha kasi sapatusin ko kayo eh. Naintindihan ko na lalaki rin ako, so naintindihan ang ibig sabihin ng family man. Ang family man must be a dad. You know what it is? It's a Father's Day. Malapit-lapit na. I am a father. I'm a family man. But, sabi ni Penoy Balut, Happy Father's Day, Ben, Ama from San Diego. Okay. Eto namang isa rito. Watching from Taiwan si Zen Chen. Okay, balik tayo kay Family Man. Minsan, may kaibigan ho ako na pumunta sila sa mata ho ng isang individual at nakatingin lamang kung ano hong ginagawa ng isang family man. Sumama sa ibang bansa at siya'y natingnan. Si Mr., si family man, nakaupo lang doon sa may lounge ng sinasabing department store like kunyari yung mga ano ho yan eh, may mga outlet stores kasi na kung minsan doon mo mabibili mga high-end. So, si family man nakaupo lang diyan sa isang sulok. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung ano yung high-end outlet to eh. Na mga bags, dresses for women and for men. Hindi sumasama si family man sa kanyang misis. Hinahayaan si misis to go ahead and shop with a cart habang si family man nakaupo lang. Pero pagtawag ni misis, ganere lang. Sabay takbo si family man. Isa pa. Hindi ata narinig ni Mrs. Sabay. Ano? What? Sweetheart, was it?
Sabi ni Mrs., hindi siya marunong magturo dahil baka masira yung kanyang manicure. So, ang ginawa niya, ginuso, ginanon. Akala ni Mr., kiss. So, dinapit ni Mr. yung kanyang pisngi doon sa nguso ni Mr., ni Mrs., sinampal. Umalis ka dyan. Nakaharang ka. Kaya kung inunguso, yun ang gusto ko. Sabay bulot ni Mr. Kamoy-kamot sa kanyang batok. Sabi niya, okay, bayad siya ngayon sa doon diretso sa may cashier. Habang niya nakakita, sabi, okay isang sipol lang sa'yo. Takbo ka na. Ganito talaga ang trabaho natin. Tayo'y family man. Sa lingwahe ng isang family man din. Yung si family man na yung nakatikim ng sampal kay Mrs. dahil bumalandra siya doon sa kinunguso ni Mrs. na akala niya gusto siyang halikan. Pagkos, sabi, yun. Sabi niya, alam mo naman, ang trabaho ko bilang family man, pamilya rito, pamilya roon, pamilya dyan, kahit saan. Magbabalik ko kami, standby mga boss. Yung aking sinabi kanina mga family man, totoo yung aking kwento. Baka akala nyo, nilalagyan ko lang ng kunting entertainment value. Kasi, sometimes, nangyari dito, try to reconnect. What happened here? Nawala tayo sa Facebook natin. Pakiayos nga sandali. Ibang ibig sabihin. Anyway, kung kayo ho'y nanonood sa amin, we're just trying to do, kung maaari, kinancel mo, ending na. Anyway, naputo lang ho yung aming live streaming. For whatever reasons, siguro ho may kunting problema sa connection. We'll do this, diretso lang ho tayo, habang inaayos ho ng aking staff ho si Cyril. Okay, it's 10:43. Mga suki ho natin, nakikinig ho sa atin sa malalayang probinsya. Kumusta ho kayo? Let's make our topic light today. Kasi marami ho ako mga serious topics, but in a time being, baka akala nyo ho, puro seryoso, we can make a serious, intelligent topics. Kaya lang kung minsan, may mga nagsasabi ho sa akin, Ben, kunting entertainment naman. That's okay, we can do that. So, suggestion lang naman ho sa atin, but there are those na kung minsan, naghihingi ho sila ng mga topics na kung maaari expound anong pananaw ho natin. Maraming salamat ho doon sa mga nagbibigay ho ng kalang suggestion. Participative type, alam ko, gusto ko rito, you're engaging with us. You tell me some other topics na gusto nyong expound ho namin. Sometimes, nakikinig naman ho kami sa mga sumusubaybay ho sa amin. Yung mga sumusubaybay ho sa amin, sila ho yung parang compass din namin. Kasi barometer din ho namin doon ho sa mga issues na kung minsan gusto lang mapakinggan. Pag binabalanse rin ho namin kung ano yung mga issues na yon na pwedeng for the greater population kung nga ba ito ay parang ang dating medyo mas malawak ang coverage o interest na siguro relate ho yung nakakarami. Alright? So, ready na ba yung ating dyan? O may problema ka pa dyan sa Facebook? O may internet connection. Akala ko pinutol dahil nag-play tayo ng Family Man. So nagkakaroon lang ho kami ng internet connection mga bossing. Kung sakaling kayo ho'y sumusubaybay ho sa amin sa Facebook, medyo nagka-problema lang ho tayo sa internet connection. Diretso ho tayo. Diretso. Ito. Ngayong umaga mga boss, let me deal with your topic habang inaayos ng mga staff ho namin para doon ho sa mga Facebook followers. So diretso ho tayo sa radio and TV muna dahil nagkaka-problema ho tayo sa Ito ho mga boss. Ako'y naniniwala ho dito sa mga ibang ginagawa ng ating mga mambabatas sa mababang kapulungan at mataas na kapulungan. Yan ho, pag sinabing mataas sa Senado. Ito ho, nabasa ko lang ho to kahapon ho, Wednesday. Yun hong unlimited rice. Siguro naman, dito ho sa parting to at panawagan ho ni Cynthia Villar, kung maaari ay for economic reasons, ako hindi ko maintindihan for economic reasons or for health reasons siguro. Tigilan na raw hong pagsiserve ng unlimited rice bagkos sa halip na bigas or kanin, gawin na lang daw gulay.
ano hong sa inyo kung ako ho talagang tatanungin nyo rito? As long as yung carbohydrates na kinakain nyo, may mga tao talagang mahilig sa kanin, you have to burn o sunugin nyo talaga sa pamagitan ng pag-ehersisyo. Kasi yung iba mga tirador ng kanin, pag nasobrahan ka naman sa kanin, may bubondat yung tiyan mo. Diba? Malapit-lapit ka na, Cyril. Ito, tirador ng malamig na kanin. Pag kumakain kami sa umaga, abay, lagi na siyang may extra rice. Yung extra rice niya, kasing laki ng bowl na parang para sa mami. Hindi siya kontento. Ito, pag pinakain mo sa mga McDonald's, mga Jollibee, hindi mo maintindihan, parang junior siopaw ang kanilang rice doon. Parang, kumbaga, junior. Nakikita na ba kayo na piranggot na siopaw, parang kasing laki ng itlog ng unggoy? Ganon. So, dito sa kinakainan namin sa morning, ito ho, ang mga rice serving ho nila, kasing laki ho ng bowl, yung bowl ho para sa, medyo maliit-liit kunti doon sa bowl ng kakainan mo ng mga mami. Dalawa agad. So nakikita ko, may mga tao talagang hindi ho makompletong araw kapag hindi nakakain ng maraming kanin because it's energy, carbohydrates. So, but then again, sa katagalan nga daw ho, pag maraming kumakain ng mga kanin na ganyan, mag-ingat ho kayo kasi baka that's converted na nagkakaproblema ho ng diabetes ang isang tao, lalo na kapag ang pamilya ninyo may lahing diabetes. Yun lang naman siguro gustong sabihin ni Senator Villar dito. But I don't believe it's economic reasons, and I believe that's not economic reasons, but it must be health reasons kung tawagin. Okay, babalik natin yung ating Facebook live. Naka-live na ba tayo? Hindi ba? Alright, sige na. Okay. But cancel na to. Okay? So, live na tayo. Okay, sige. Para doon ho sa ating mga nanunood sa atin, balik na ho tayo. Ano? So, anyway, kung kayo ho'y nanunood at nakikinig ho sa atin at kayo ho'y naka-live stream na ho tayo. Okay? Live stream na ho tayo sa Facebook page ng Bitag Live. Are you sure naka-live stream na tayo? Okay na ba to? Okay, sige, naka-live stream na tayo. Okay. Let me go back to the topic na kanina sinabi ko mga boss. May mga panukala ho kasi either sa mababang kapulungan or sa mataas na kapulungan ng Kongreso na kapareho rito si Cynthia Villar, Senator Cynthia Villar. Kung maaari, can you give me a little bit of a topic dito na kasi gusto ko lang malaman natin. Sabi niya dito, basahin ho natin yung kanyang ito ho'y saysay ng panukala ho ni Cynthia Villar. Nandiyan na ba? So ito. Nandiyan ba? Can you kasi gusto ko lang munang basihan yung meat. Sabi niya ho, so dapat i-train daw na rin natin ang mga Filipinos not to eat too much rice kasi sabi niya, nagiging diabetic and it's expensive to cure diabetes. Parang sinasabi sa ibang bansa, kaya hindi sila magiging self-sufficient because they have a better diet. So makakatulong yun. Yun ang sinasabi nilang unlimited rice. Hindi maganda yun sa diet natin, she told reporters after the committee hearing. Alright, maganda ang kanyang intention ho rito, but I don't think that is economic reasons, it's more of health reasons. So, pero kung akong tatanungin ho ninyo, alam nyo, Senator Villar, Cynthia Villar, leave it all up to the Filipino people. Don't impose upon something na alam nyo talagang mahilig ko kumain ang mga Pilipino ng kanin. Iba ho sa kanila, kanin lang, okay na. Although may point itong si Senator Villar, sa katagalan ho, kung kain ka ng kain, hindi mo naman masunog, hindi mo naman nagagamit yung energy, na-store lang yan dyan sa iyong katawan, ikay lalaki, kaya may mga tabang lamig at mahilig na mga tirador ng malalimig na kanin, si sundalong kanin, si Trillanes, mahilig yan, sundalong kanin. Kaya yun, sa atin lang ho rito, wala naman ho siguro masama, leave it all up to the decision of the Filipinos. Huwag naman natin isipin na para mga bobos ang katerbang tanga ang mga Pinoy. As long as magkakaroon ng information drive, intensified information campaign sa eskwelahan pa lang, elementary, high school, and then bobombahin yung mga bata na kuminsan ng mga magulang natututo sa mga sinasabi ng mga bata, turo sa eskwela,
turo ng mga teacher na pupunta sa bahay, ang bata mismo magsasabi, oy, sinabi ni teacher, sinabi nga pala na ang too much rice, too much carbohydrates will cause diabetes later on kung may lahing diabetes. Wag na ho natin Senator Cynthia Villar, na pakialaman pati itong buhay ng mga Pilipino. Maraming ibang bagay dyan. Kung sakaling ganun man, hayaan yung Department of Health ang magsabi niyan, Senator Cynthia Villar. You don't have to really get into the situations in their lives na parang iko-control. May mga tao talaga nabubuhay sa kanin. Alam niyo iba kung minsan, nabubuhay, whatever that is, kaysa naman higpitan mo, kung mayroong mga restaurant, mga unlimited rice, pero pinatatanggal mo because nakikita mo, maganda siguro, niyo muna, mag-survey muna kayo. Wag agad yung i-impose ninyo kung anong nasa utak ninyo. Ngayon, am I favoring unlimited rice? Kung ako tatanungin niyo, hindi ko masyado kumakain ng kanin. Okay, kung ako, kaya hindi ko, baka isipin niyo, parang tirador ako ng malamig na kanin. Si ano yun? Si sundalong kanin, si Trillanes yun. But para sa akin ho kasi, wag na ho natin pakialaman. May mga tao talaga kumakain ng ganyan. Pero ituro na lang sa eskwelahan. Do not impose upon the Filipino people. Just because you're a senator and you say, i-train, turuan. Ang pagtuturo sa eskwela, ang pagtuturo, kinakailangan, pahayag yan, advisory, parang public service plug ng the Department of Education, ipasa yan sa sinasabing Presidential Communication Operations Office kay Martin Andanar para naman maikalat yan na para to make yung awareness campaign para doon mahilig kumain ng rice. Please lang ma'am, wag na ninyo nang ituloy yung inyong balak na yan. Maraming magagalit sa inyo. Kasi alam ko maraming iba dyan, yan ang dahilan kang gustong kumain talagang binubusog ang sarili. Kasi kung minsan, alam nyo naman, may kilala nga ako eh. Pumupunta siya roon sa sikat na mga inasal. At doon siya nagdadasal bago siya kumain ng inasal. Alam niya kasi pag kumakain siya doon sa inasal at bago siya kakain, nagdadasal siya, meron siyang plastic na bitbit. Yung plastic na parang alam mo na, yung plastic na lagi siya nakabit-bit sa bag niya. Yung pala sabi ko, ano yan? Patis na may halong sili. Sabi ko, aanhin mo yan. Masarap, magkakamay ako rito. Unlimited eh. Siyempre, inasal yun, di ba? Nilidila-dilaan pa yung kamay. Habang nagkakamay-kamay siya. So minsan sinasabi ko siya, maghugas ka naman ng kamay. Hindi si Cyril to. Yun ay cutting cameraman ko yun eh. Kuchino yun eh. Ang pangalan niya Sandy. Ngayon, pag kumain yung kumag na yun, pag nabusog na, abay nagtututpick sa harap ng sa loob ng aking expedition, sa loob ng aking sasakyan. Sabi ko tuloy, sa loob ng aking sasakyan noon, bulletproof, tapos yung kanyang mga pinagtututpick ng kanyang mga tinga-tinga sa kanyang, pasensya na ho kayo, iniiwan doon sa mga gilid-gilid ng aking sasakyan, mapitik ko ng kumag na yun. Sana kaya ang kuloko yun. Anyway, back to yung iba, nagdadala ng kasi doon sila at bumabawi ng maraming rice. May mga tao mahilig ho talaga ng ganyan eh. Bakit natin pagkakait yung kanilang kasiyahan? Oo. Para hong sinabi natin kung yung mga sigarilyo na yan, sasabihin natin, ito, plug ng sigarilyo, pag ikinom ng sigarilyo, abay, mag-ingat ka, magkaka-cancer ka, gano'n rin, ganyan. Di gano'n din ang gawin nyo sa mga unlimited rice na yan. Gano'n lang, hayaan nyo ng mga tao magdesisyon yan. Di ba? So, wag na natin pag ito'y sasabihin natin, magiging diabetiko ang isang individual, pag expensive, mahal, paggamutin ang diabetes, wala rin pagkakaiba, mahal pag ikay nagkaroon ng lung cancer, kasi ayaw mo itigil ang paninigarilyo mo. Kilala ko dyan si William, yung aking driver, so parang pugon yun eh. Kahit na anong sabi mo dyan, ako talaga hindi, sabi niya, di bali na ako mamatay, I would rather die on style than not smoking. There's more pain than not smoking, and more pleasurable na ako'y mag-smoke than not quit smoking. So, decision nila yon. Kung minsan gusto ko sapatusin si William, aking kaibigan, driver ko yun, okay yun. Ngayon, sa rice, may mga taong talagang hindi mo sila, pag kumain yan, talagang grabe. Pagdating sa kanin. Sa mga probinsya, alam niyo ho natin. So, ang gagawin na lang ho natin siguro, wag na natin parang ito'y pagduduldulan yung mga panukala ng ganyan.
hayaan na natin Department of Health magkaroon ng intensified information campaign kung anong may dudulot ng pagkain ng maraming kanin. Hindi ba? Parang wag na nating ihambing na sasabihin parang sinasabi sa ibang bansa kaya hindi sila nagiging sufficient because they have a better diet. Makakatulong yon. Yun ang sinasabi nilang unlimited rice, hindi maganda yon sa diet natin. So ngayon, Cynthia Villar, gusto mong baguhin yung diet ng Pilipino. Ang isang bagay, pag isang binago mo, hindi mo mababago na sa pamamagitan ng pagputol at gawin sa tigilan ang pagkain ng rice. Babaguhin mo ang isang individual, ipasok mo yan sa kanyang by doing neuro-associative conditioning. You study yung kanyang behavior, and then you study yung behavioral process ng isang individual, bakit siya kumakain ng maraming rice. Siguro hindi niya alam, siguro the only way that is to come up with information campaign sa eskwelahan pa lang. Ngayon, sabi niya gano'n, we should not encourage well-milled rice, yung puting bigas. Pwedeng brown rice na lang kasi kapag kinain mo, mabigat sa tiyan. Gusto nga ng iba, mabigat yung tiyan nila eh. Tulad ni Cyril, cameraman ko, na pag nabusog na, minsan nagpo-programa ko rin, tinawagan ko Cyril, kasi gumagano na siya. Humihilik na, abot dito, naka-headset na ako na humihilik eh. Kay brown rice, white rice, yan, hayaan na natin yan sa eskwelahan, Ma'am Senator Villar. Hayaan na natin ang Department of Health and the Department of Education with a joint campaign with the help of the Department of Agriculture to launch a campaign in cooperation with, sabihin natin ganito, either from the Department of Agriculture, sasabihin, mas healthy yung brown rice. And then, pasok yan sa Department of Education, sa mga eskwelahan, sa mga bata pa lang, ituro na yan na brown rice is better than white rice. And then, sasabihin ngayon sa Department of Health, anong epekto niyan? Again, tulong-tulong ho to make sure na magkaroon ng intensified information campaign. Wag na natin pagkakait, wag natin pagduduldulan yung mga sinasabing panukala na yan. Magandang panukala na yan, ipasa nyo muna. Kasi parang sinabi Ma'am Senator Villar, eng-eng yung ating Department of Agriculture na si Manny Piñol. Hindi naman siguro eng-eng yan. Siguro alam ni Manny Piñol, you talk to Manny Piñol as the Secretary and you the Senator. Manny Piñol, you can talk to the Department of Education. And talk to the Department of Health to have an intensified information campaign na hindi natin pinagduduldulan bagkus tinuturuan natin. Pero ang pagtuturo natin, hindi natin parang ini-impose. Okay? Kasi kung ganyan ang estilo, baka makita. Alam nyo kasing iba. Gusto nilang kumain ng maraming rice. Alam nyo bakit? Ang dahilan? Because they want to be called the family man. Kasi sa daming kanin, less yung ulam, less yung gastos, maraming na masasave para kay Mrs. Diba? Sabi ko kanina. Kasi you know what? Lalo-lalo na yung mga ama. O mga ama na wala namang asawa pero ama. Pero ang kanilang pagiging ama ginagampanan. Kayong mga family man, this is for you. Okay? Sabi ko sa inyo, it is your job as a family man or a father or a husband na ang trabaho nyo kasama yan sa pagmamahal. Family rito, family roon, family dyan. Kaya ang tawag sa iyo, family man. Pwede ba tugtog mo sa ganun si Daryl Hall dyan? But he said, leave me alone, I'm a family man.